umaga po, ganap ng alas 4:51, araw po ng Huwebes sa 15 ng Disyembre 2016. Sa ngalan po ni Kuya Daniel Razon. Ako po si Jun Suriao. At ako naman si Rina Villamor Camara. Narito na po ang mga humahataw na balita. Self-confessed drug dealer na si Kerwin Espinosa inilipat na sa kustudiya ng National Bureau of Investigation. Pangulong Duterte dumating na sa Singapore para sa isang state visit. Arms grant ng China sa Pilipinas, bahagi ng pagpapalakas ng bilateral ties ayon sa Chinese Foreign Ministry. Anti-drug war ng Pilipinas, suportado din ng China. Mahigpit na pagpapatupad ng nose-in, nose-out policy simula na ngayong araw. Mga provincial buses bawal nang dumaan sa ilang bahagi ng EDSA southbound. At mahigit 900 residente sa isang resettlement area sa San Pedro, Laguna na paglingkuran sa libreng medical mission ng UNTV at Members Church of God International. Dumating na sa Singapore kaninang madaling araw si Pangulong Rodrigo Duterte mula sa kanyang 2 araw na state visit sa Cambodia. Ang pagbisita ng Pangulo ay bahagi ng two-nation trip ngayong linggo upang palakasin ang pakikipag-ugnayan sa mga kalapit bansa ng Pilipinas. Mamayang hapon isang welcome ceremony ang inihanda para kay Pangulong Duterte ng Singaporean government. Nakatanda din ang pakikipagpulong ng punong ehekutibo kina President Tony Tan Keng Yam at Prime Minister Lee Hsien Loong. Isang state banquet din ang inihanda ni President Tan para kay Pangulong Duterte. Bahagi ng pagpapalakas ng bilateral relations sa pagitan ng dalawang bansa ang hakbang ng China na firearms grant sa Philippine government. Ito ang hiniyag ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Geng Shuang sa isang regular news briefing ng Kagawaran. 随着中非关系的改善，中方愿同非方恢复并加强在各个领域的交流与合作。我想，两国军事的交流与合作是两国双边关系的非常重要的组成部分。 Matatanda ang inihayag noong linggo ni Pangulong Duterte na magbibigay ng 25-year to pay firearms deal ang China upang mapalakas ang defense system ng Pilipinas. Wala namang detalyeng ibinigay ang Pangulo kung anong uri ng mga baril, gaano karami at magkano ang kabuang halaga ng arms deal na ito. Una nang sinabi ng Chief Executive na handa ang China na magbenta ng armas sa Pilipinas. Ito ay matapos na lumabas ang issue ng pagpapatigil ng Estados Unidos ng pagbenta ng assault rifles sa PNP dahil sa mga kaso ng extrajudicial killings sa bansa. Malaking hamon sa bagong pamunuan ng National Irrigation Administration ang pagpapatupad ng libreng irigasyon sa susunod na taon. Ito ay dahil sa ilan pang nakikitang problema ng ahensya kaugnay nito. Narito ang hataw na balita ni Leslie Long Bowen. Opisyal nang lumuklok bilang administrador ng National Irrigation Administration o NIA si Peter Chu Lavinia. Siya na ang magpapatupad ng proyektong libreng irigasyon para sa mga magsasaka. Ngunit ayon sa bagong administrador, malaking hamon ang pagpapatupad nito. Pinag-aaralan pa kung dapat din ba itong ibigay na libre sa mga malalaking negosyo gaya ng banana plantation at malalaking palaisdaan. Isa sa nakikitang problema ni Lavinia kung wala ng singil sa patubig ay wala na ring parte ang mga Irrigators Association na siya namang tumutulong sa pagmamantine ng mga irrigation system. Nangangambaan niya ang mga asosasyon na bumaba ang produksyon ng palay. Kung they have the capacity to help us maintain the irrigation system, dapat meron silang bayad or contribution sa ating maintenance. Malaki rin ang bubunuin ng NIA sa paggawa pa ng mga irigasyon dahil may natitira pang 43% ng kabuuang dapat mapatubigang lupa sa bansa. Ang estimated natin na irrigable lands is 3.02 million hectares. Ang na-irrigate pa lang natin is something like 1.7 million. Humingi ng 36 billion pesos na pondo ang NIA para sa taong 2017. Dagdag pa dito ang 2 milyon para ipampalit sa irrigation fee na dating binabayaran ng mga magsasaka.
Kulang ito sa 4 billion pesos na iminumungkahi ni Agriculture Secretary Manny Piñol para sagutin ng gobyerno ang irrigation fee. Subalit maghahanap na lang ng ibang paraan ang NIA para kumita gaya ng mini power plant na nakatayo mismo sa mga irigasyon. Sa ngayon, mananatili muna sa Office of the President ang superwisyon ng NIA habang hinihintay ang posibleng pagkakaroon ng charter change dahil sa isinusulong na federalismo. Malamang kung matuloy ang federalism, baka many of the agencies will now be devolved sa mga regional states. Dahil under the federal government, konti na lang magiging papel ng national government. Leslie Longbowen, UNTV News and Rescue, Philippines. Inaasahang tataas pa ang bilang ng mga overseas Filipino workers o OFW sa susunod na taon dahil sa nakakabawi na ang industriya ng langis sa Middle East ayon ito sa Department of Labor and Employment. Narito ang hataw na balita ni Mon Hokson. Umaabot na sa halos 2 milyon ang bilang ng overseas Filipino workers batay sa ulat ng Philippine Overseas Employment Administration. Inaasahang tataas pa ito sa susunod na taon dahil mangangailangan ng mas maraming skilled worker ang ilang bansa sa Middle East bunsod ng unti-unti nang nakakabawing presyo ng produktong petrolyo. Including, of course, Saudi Arabia. Kaya lang, mabait kasi yung hari sa atin eh. And through his Minister of Labor, they manifested their preference for Filipino migrant workers. Sa report ng POEA, ang United Arab Emirates ang bansang may pinakamalaking pasahod sa mga OFW. Sinusundan ng Qatar, Canada, New Zealand, United Kingdom, Singapore, Saudi Arabia, Macau, Bahrain at Oman. Pinakamalaki pa rin ang natatanggap na sweldo ng mga doktor na umaabot ng mahigit 111,000 pesos kada buwan at mga nasa Process Design and Control Service na nasa 87,000 monthly. Mahigit 80,000 monthly rin ang natatanggap ng mga nasa Public Relation at Communication, Aviation at Legal Services. Ang mga trabaho naman na may kinalaman sa education, quality control, information technology, engineering at architecture ay sumasahod ng 65,000 pesos kada buwan. At dahil nakakabawi na ang oil industry, ang Saudi Arabia pa rin ang top destination ng mga OFW. Kasunod ang Qatar, United Arab Emirates at Kuwait, gayon din ang United States, New Zealand, Brunei at Australia. Kaya hindi nakataka-taka kung bakit maraming OFW gaya ng website content admin sa Dubai na si Yul ang ayaw pang umuwi sa Pilipinas dahil sa laki ng kanilang sinasahod sa ibang bansa. If I still have another 4 years to work here and abroad, at least that's an ample time para makapag-ipon to set up a business or kung uuwi ako ng Pinas. Taliwas naman ito sa sitwasyon ni Mang Alfred na ayaw nang magtagal sa kanyang trabaho bilang pest control technician sa Kuwait dahil sa mababang sweldo at malayo pa sa pamilya. That time na napunta ako dito sa ibang bansa, iniisip ko kaagad na hindi ako magtatagal dito. Pinipigilan naman ng pamahalaan ng mga ibang bansa pa ang mga Pilipino na mamasukan bilang domestic helper lalo na sa Middle East. Mon Hokson, UNTV News and Rescue, Quezon City. Huling sesyon na ng Kongreso kahapon at sa susunod na taon na matatalakay ang ilang mahalagang panukalang batas. Kabilang na dito ang pagpapasa sa lower house ng joint resolution para sa 2,000 peso across the board increase sa pensyon ng mga Social Security System members. Ngunit ayon kay Bayan Muna Representative Caro Zarate, nangako ang SSS na ipatutupad na nito ang unang 1,000 pisong dagdag sa pensyon sa Enero. Ang third and final reading nito ay malamang sa January na when the Congress resumes its session. No? But then again, as per discussion with SSS, no, they will already implement yung napagkasunduan na first tranche in January. Ang ikalawang yugto ng pagkataas na karagdagang 1,000 piso ay ipatutupad naman sa taong 2019. Naging emosyonal ang Rotary Club of Japan nang makita ang kalagayan ng ilan sa mga persons with disabilities na kinukupkop sa isang bahay ampunan sa Quezon City. Dahil dito nangako silang magbibigay ng tulong para sa mga may kapansanan. Narito ang hataw na balita ni Mirazol Abogadi. 9 na
taon nang nasa Sinagtala si Mang Ricky Prospero. Ito na ang kaniyang naging tahanan, gayon din ang kaniyang mga kasama na mayroon ding kapansanan na naging kaniyang pamilya. Ang Sinagtala ay isang lugar na kumukupkop sa mga gaya ni Ricky na hindi nakakalakad at ng iba pang tulad niyang persons with disabilities. Oo, kasi broken family kami. That's why parang naghanap ako ng makakausap, alam mo yun. Kaya happy naman ako kasi winelcome nila ako dito. Hindi naman napigilan ang mga miyembro ng Rotary Club of Nagoya Wago sa Japan na maging emosyonal nang bisitahin ang mga ito. Kaya naman nais ng mga ito na magkaroon ng proyekto para sa mga PWD sa Sinagtala. You are the hope of the community. You are the treasure of our society. Don't ever give up your dreams. Our district in Japan is Aichi Prefecture. Has been working with this district, Quezon City. We have a lot of projects coming on, and we hope we can do it ongoing projects. Ayon kay Rotary Club of Kamuning past President Arturo Herrera, plano nilang mabigyan pa ng mas malaking tahanan ang mga kinukupkup ditong may mga kapansanan. Nais niyang magkaroon sila ng livelihood programs kung saan maaari nila itong mapaglibangan at mapagkakitaan. Naging inspirasyon niya sa paggawa ng mga ganitong proyekto ang kanyang ama na nagkaroon din ng kapansanan. That time nag-aaral ako nag-iisang anak lang ako. So ako naging tatay. So nagtrabaho, nag-aral ako kaya yun ang nag-inspired sa akin. Paano pa yung mga disabled ngayon na may anak, paano pa nila mapag-aaral yung kanilang anak kung walang magdadrive sa kanila? Mirasol Abugadil, UNTV News and Rescue, Quezon City. Umabot na sa mahigit 5 bilyong piso ang halaga ng mga kontrabandong nakumpiska ng Bureau of Customs sa loob lamang ng 5 buwan sa ilalim ng bagong administrasyon ng ahensya. Narito ang hataw na balita ni Aiko Miguel. In the past 5 months, I could honestly estimate that's more than 5 billion worth of different types of contraband has been confiscated. Tinatayang umabot na sa 1.266 billion pesos ang halaga ng illegal drugs, partikular na ang shabu, cocaine at ecstasy ang nasabat ng Bureau of Customs sa loob lamang ng 5 buwan. Ayon kay Commissioner Nicanor Feldon, bago na ang mukha ng mga drug mule. Kung dati ay mga African, ngayon ay Caucasian, Brazilian, Venezuelan at Malaysian nationals na ang kanilang nahuhuli. Mahigpit ang pagbabantay ngayon ng BOC sa mga entrance at exit point ng bansa dahil may mga makabagong estratehiya na ang mga sindikato sa pagpuslit ng mga droga. Matatandaang nakumpiska ang mga droga sa loob ng chocolate canisters, parcels, lalagyan ng vitamins at maging sa mga kahon ng laruan. They're evolving, they're trying to be more clever in bringing these drugs to our country, but we are also catching up with them. As you can see, more than 1 billion na yung drugs na huli natin. Bukod sa droga, may mga nakumpiska rin ng BOC na ibang mga produkto sa iba't ibang lugar sa bansa dahil sa kulang na importation clearance, walang dokumento, counterfeit at undeclared items. Fake cigarettes, we have already confiscated more than 1 billion already. Bigas, marami tayong nahuling bigas. Daan-daang metric tons na po siya yung ating nahuli. 7 barko na yung nahuli natin na bigas. Kasalukuyan na iniimbestigahan ng BOC ang ilang broker at importer na umano'y sangkot sa corrupt practices. Magsasampa ng kaso ang ahensya sa sandaling mapagtibay ang mga ebidensya laban sa mga ito. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Bureau of Customs. Tinanggal na sa pwesto si Acting Immigration Intelligence Chief Retired Police General Charles Calima dahil sa pagkakadawit sa isyu ng tangkang panunuhol ng Chinese gambling tycoon na si Jack Lam sa mga opisyal ng Bureau of Immigration. Narito ang hataw na balita ni Roderick Mendoza. Kinumpirma ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre na tinanggal na niya sa pwesto si Acting Immigration Intelligence Chief Retired Police General Charles Calima. Paliwanag ng kalihim na bahira na ang reputasyon ni Calima kaya't inalis niya ito sa pwesto kahit pa isa ito sa kanyang mga appointee. Kasamang tinanggal sa pwesto ang technical assistant ni Calima na si Police Colonel Edward Chan. Public office is a public trust. So all public officials
like Caesar's wife must be above suspicion. Because of the gravity of the accusation, dapat, I believe, na ganun sa ginawa ko ang dapat kong gawin. Kabilang si Kalima sa sinampahan ng reklamong corruption of public officials at wiretapping kaugnay ng umano'y tangkang panunuhol kina Immigration Deputy Commissioners Al Argusino at Michael Robles. Sinasabing napunta kay Kalima ang 18 million pesos na bahagi ng bribe money galing kay Jack Lam para mapalaya ang mga Chinese illegal workers na inaresto ng mga otoridad sa kanyang Fontana Leisure Park and Casino sa Clark, Pampanga. Una nang inirekomenda ni Secretary Aguirre kay Pangulong Duterte na tanggalin sa pwesto sina Argusino at Robles dahil sa pagkakadawit ng mga ito sa iskandalo. Nagtalaga na rin si Aguirre ng mga OIC na pansamantalang papalit kina Robles at Argusino. Ayon sa kalihim, may mga susunod pang opisyal ng immigration na aalisin din sa pwesto. Alam naman natin ang reputation ng BI. Talagang marami dyan eh. Sobrang tingin ko rin sa dumi ng Bureau of Immigration, kasunod dyan ng Bucor eh. Sa ngayon, ayaw munang magbigay ng komentaryo ng kalihim kung suhulan nga ba o extortion ang nangyari dahil hindi pa tapos ang investigasyon sa iskandalo. Roderick Mendoza, UNTV News and Rescue, Manila. Hinihiling ng isang party list group sa Korte Suprema na imbestigahan ang umano'y mga discrepancy sa resulta ng halalan na inilabas ng PPCRB nitong nakaraang May 2016 elections. Isang petisyon ang inihain ng Consla Party List upang himuki ng SC na paimbestigahan sa COMELEC ang ginawang quick count ng PPCRB. We want to make it clear that we're not here to question the results. Our client is not a sore loser, but it has a responsibility to over 1 million of its members to be clarified of what happened with regard to the manner by which PPCRB handled the data. Batay umano sa mga inilabas na resulta ng PPCRB, nakakuha ang Consla ng mahigit 300,000 na boto noong gabi ng May 9. Umakyat pa ito sa mahigit kalahating milyon kinaumagahan ng sumunod na araw. Ngunit nang ilabas ng COMELEC ang opisyal na resulta, mahigit 200,000 boto lamang ang nakuha ng Consla kaya't hindi ito nakasama sa mga nanalong party list. Tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang isang motorcycle rider na biktima ng pambubugbog sa Valenzuela City kagabi. May hataw na balita si Mackie Libradilla live. Yes, Mackie? Yes, Rina, basag ang muka ng isang motorcycle rider na nakahagip ng isang buntis matapos itong hampasin ng helmet ng isa pang rider sa Barangay Malinta dito sa MacArthur Highway sa Valenzuela City kagabi. Nilapatan ng UNTV News and Rescue Team ng paunang luna si Edsel Tamorite na nagtamo ng mga sugat sa muka. Ayon kay Jet Lim, sa monumento pa lang ay napansin na niya ang kakaibang angas ni Tamorite sa pagmamaneho. Pagdating sa crossing sa Karuhatan ay humarurot pa rin niya ito ng takbo kahit naka-red light at nahagip ang isang buntis na swerteng konting gasgas lang ang tinamo. Nagkahabulan hanggang sa naharang niya umano si Tamorite sa Malinta, subalit bumabat si Tamorite at agad na inambahan si Alim. Kung kaya't bilang depensa ay hinampas niya umano ito ng helmet. Sa inisyal na investigasyon ng otoridad, maaaring nakainom si Tamorite dahil amoy alak ito at wala ring ICC sticker ang helmet na gamit nito. Si Tamorite ay nahaharap sa kasong reckless imprudence resulting to physical injury and damage to property at driving under the influence of liquor. Naman latest, balik sa Irina. Maraming salamat sa iyo, Mackie Libradilla mula sa Valenzuela City. Patay ang 3 hinihinalang drug pusher sa Plaridel, Bulacan matapos pagbabarilin ng mga hindi pa nakikilalang suspect. May hatol na balita si Nestor Torres live. Yes, Nestor. Yes, Jill, magandang umaga. Magkakalapit pa ang 3 bangkay ng madatnan nito ng mga aksidente sa Barangay Banga First, Plaridel, Bulacan, pasado alas 11 kagabi. Ayon kay Barangay Chairman Joselito Raimundo, 4 na lalaking nakasuot ng bonnet ang pumasok sa lugar at pinagbabaril sa malapitan ang mga biktima habang nagsusugal.
Kinilalang mga nasawi na si Roberto Pateño alias Obet, 44 years old, residente ng Barangay Burol First na dati nang nakulong sa Bulacan Provincial Jail dahil sa kasong illegal drugs. Christopher Palacio alias Topeng, 34 years old, nakalalabas lang ng Plaridel Rehabilitation nitong Nobyembre, at isang alias Emong, ang dalawa ay kapwa residente ng Barangay Poblacion Plaridel. Ayon sa PNP, sinasabing ang tatlo ay sangkot sa illegal drugs operation at pagnanakaw sa bayan ng Plaridel. Kasama rin ang mga ito sa drug watch list ng PNP at hindi sumuko sa Oplan Tukhang. Na-recover ng Bulacan Soko sa crime scene ang isang sachet ng sabu at 9 na basyo ng bala ng kalibre 45 na baril na ginamit ng mga suspect at halagang 346 pesos. Patuloy naman ang pagsasagawa ng manhunt operation ng PNP sa mga suspect sa krimen. At yung mga ating latest live, June, mula dito sa Bulacan. Balik sa'yo. Maraming salamat, Nestor Torres. Para sa mga balita sa labas ng bansa, narito si Monica Veralio. Hi Mon, good Thursday morning. Hello Rina, good morning. Here are the news from different parts of the globe. China's foreign ministry urges the United States to stick to its commitment to the One China policy. China Foreign Ministry spokesperson Geng Shuang says the U.S. should act prudently on issues involving Taiwan to avoid unnecessary disruptions to the overall interests of the China-U.S. relationship. He adds that China opposes all kinds of official exchanges and military contacts between the United States and the Taiwan province. Recent reports say a U.S. official suggests that Taiwan should increase its military budget to cope with escalating threat. Greek public hospital workers build a wall blocking the entrance of the health ministry in Athens during a protest against government austerity measures. Workers say hospitals are seriously understaffed and employees are underpaid at a time when the government plans more labor and pension reforms. Eurozone Finance Minister Shaev said Greece needs to speed up on labor reforms, including liberalizing mass layoffs and reviving collective bargaining between employers and unions. On Wednesday, Eurozone leaders or lenders put on hold the implementation of a short-term debt relief deal for Greece after the Greek government proposed to make a one-off payout to pensioners in December. Meanwhile, Google's self-driving car company recasts itself as Waymo. Aloy Kalingasan has the news. Alphabet Inc.'s Google self-driving car project recast itself as Waymo on Tuesday, December 13th. The move signals a desire to finally monetize the company's valuable research amid fierce competition from a score of rivals, all vying to be the first to launch production-ready self-driving cars. Google's high-profile program, now in its 7th year, has been at the forefront of self-driving technology, but is now challenged by companies from Uber Technologies Inc. to Apple Inc. and traditional car companies in the fast-growing industry. The move shows confidence that the company is close to bringing the technology to more people. That came in October 2015 when one of the company's self-driving cars gave the first fully autonomous ride in Austin, Texas to a blind man, Steve Mahan, with no one else in the car. Normally, during testing, an engineer sits in the passenger seat to monitor the technology. Until now, the program has been part of secretive research unit Google X. Waymo stands for a new way forward in mobility and would reveal when the technology will be production ready soon. Aloy Kalingasan, UNTV News and Rescue, Los Angeles, California. And those are the news from around the world this morning. Back to you, Rina. Thank you, Monica, for that global news. Kompleto po ang rekado sa huntahan sa Radyo La Verdad 1350 with Attorney G, Bet at Jokas. June at Magandang Rina. umaga. Umaga. Ganda umaga. At ang magic number ngayon, Kuya John, 29,999,999. Kulang, may kumupit. Kulang ng 1,000. Sa bundle. Yung binalik. Palagi ako kumupit yung taga-bangko eh. Sa pagbibilang. Mali yung pagbilang. Oo. Kinupitan. Actually, tatalakayin namin ng mahabaan. Siyempre,
ilang araw na yung tinatalakay pero wala pa rin katapusan yan. Nako, talagang kakatawa itong mga nangyayaring ito. At tinanggal na nga yung dalawa, Attorney. Titingnan natin kung ano pa yung mga iba pang mangyayari. Ang ano lang dyan is, ako sa tingin ko kahit lahat na Pinoy, walang may naniniwala sa kwento ng dalawang associate commissioners. Maliban sa kanilang dalawa. Silang dalawa lang ang naniniwala, apparently, ako sa tingin ko, sa kanilang mga kasinungalingan. Yun ang sinasabi. Ay, maraming salamat. Perfect. Maraming salamat sa inyong dalawa. Narito mga dapat abangan sa ikalawang paghataw ng mga balita. Self-confessed drug dealer na si Kerwin Espinosa inilipat na sa kustodiya ng National Bureau of Investigation. Investigasyon sa Espinosa Slay Probe. Tinapos na ng Senado. Committee report. Sisikaping mailabas sa Enero. Tourism cooperation, isa sa mga kasunduang pinirmahan ng Pilipinas at Cambodia sa state visit ni Pangulong Duterte. Mahigpit na pagpapatupad ng nose-in, nose-out policy. Simula na ngayong araw, mga provincial bus bawal nang dumaan sa isang bahagi ng EDSA southbound. At mahigit 700 residente ng isang resettlement area sa San Pedro, Laguna na paglingkuran sa libreng medical mission ng UNTV at Members Church of God International. At yan po mga dapat abangan sa ikalawang paghataw ng mga balita. Ako po si Atty. George Erwin Garcia. Ako si Beth Santiago. At ako naman si Jose Castigador Jr. Balik sa iyo dyan, Kuya June at Rina. Maraming salamat, Atty. G. At yan po unang paghataw ng mga balita ng araw po ng Huwebes, 15 ng Disyembre 2016. La 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 la. Punta natin sina Kuya June at Angel para sa ikalawang paghataw ng mga balita sa Good Morning, Kuya. Swerte ni Angela. Swerte ko talaga, kasama ko si Jud Suryaw. Nakakahawa si Jud. Sinisigo pa niya si Ate Beth no? Nanggagaya ka. Grabe. Salamat sa inyo ka sa Atty. G at Beth. Magandang umagang muli sa ating mga sambahan. Ngayon po ay araw ng Huwebes, 15 ng Disyembre 2016. Narito na po ang ikalawang paghataw ng mga balita. Self-confessed drug dealer na si Kerwin Espinosa inilipat na sa kustodiya ng National Bureau of Investigation. Investigasyon sa Espinosa Slay Probe tinapos na ng Senado. Committee report sisikaping mailabas sa Enero. Cooperation, isa sa mga kasunduang pinirmahan ng Pilipinas at Cambodia sa state visit ni Pangulong Duterte. At mahigpit na pagpapatupad ng nose-in, nose-out policy. Simula na ngayong araw, mga provincial bus bawal nang dumaan sa isang bahagi ng EDSA southbound. Sa detalye po ng ating mga balita, magkatuwang na tinulungan ng UNTV News and Rescue Team at Philippine Red Cross ang isang babaeng motorcycle rider na naaksidente sa Lagusnilad Tunnel sa Maynila. May hataw na balita si Maki Libradilla live. Morning, Maki. Yes, June, nakahandusay pa ang isang babae ng datna ng UNTV News and Rescue Team matapos sumemplang ang sinasakyan nitong motorsiklo sa gitnang bahagi ng Lagusnilad Tunnel sa Maynila kagabi. Kinilala ang naaksidente sa pangalang Angelica Tizon, nakasuot ng itim na helmet at nakasakay sa motorsiklo na may plakang NC 51247. Ayon sa Manila City Security Force na si Arnel Reyes, posibleng nadulas ang motorsiklo ng babae sa butas at lubak na daan sa gitnang bahagi ng tunnel kaya tumilapon ito sa gitna ng kalsada. Nang rumisponde ang security force mula sa isang tawag sa City Hall tungkol sa aksidente, naabutan nito ang dalawang nakamotorsiklo na umano'y nauna nang tumulong sa babae na tanggalin ang motor na nakahagdan o nakadagan sa paa nito.
Dito na nadatna ng UNTV News and Rescue Team na kasalukuyang nag-iikot sa lugar. Agad na tinulungan ng grupo ang biktima. Ilang sandali pa, dumating naman ang Red Cross team at magkatuwang na tinulungang maidala ang babae sa ospital. Payo ng otoridad sa mga nagmamotorsiklo na mag-ingat para hindi maaksidente at kung nakainuman ng alak ay magpahinga muna para iwas sa disgrasya. Yan mo ng latest. Balik sa iyo, June. Maraming salamat, Makili Bradilla. Tinapos na ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs ang pagdinig sa kaso ng pagpaslang kay Albuera Mayor Rolando Espinosa Sr. Isang executive session ang isinagawa ng komite kahapon kasama ang mga kinatawan ng National Bureau of Investigation at Philippine National Police upang klaruhin ang ilang sensitibong impormasyon. Ayon kay Committee Chairman Senator Panfilo Lacson, kung pagbabatayan ang mga nakuha nilang impormasyon ay malaki ang posibilidad na rub out o premeditated ang nangyari gaya ng report ng NBI. Sa ngayon ay inihahanda na nila ang committee report matapos ang serye ng mga pagdinig at sisikaping mailabas sa darating na Enero. Narito ang pahayag ni Senator Panfilo Lacson. May mga bagong information pa pointing to premeditated murder. Well, ni-wrap up yung legislative inquiry. So, we can now start preparing the committee report para may report out na sa floor on this coming January. Samantala, inililipat na sa National Bureau of Investigation o NBI ang kustodiya ng self-confessed drug dealer na si Kerwin Espinosa. May hataw na balita si Reynante Ponte live. Yes, Reynante. Yes, June, dumating na nga si Kerwin Espinosa sa opisina ng National Bureau of Investigation dito sa Maynila alas 11:30 sakay ng isang coaster at gwardyado ng mga operatiba ng Anti-Illegal Drugs Group o AIDG ng Philippine National Police. Pagdating ay agad siyang dinerecho sa NBI Detention Center at sa pagbaba sa kanyang sinasakyang coaster, agad na pinaligiran si Kerwin ng mga tauhan ng AIDG bago i-turn over sa NBI. Siya ay nakasuot na orange na pang-itaas, helmet at bulletproof vest. Si Kerwin nga inilipat sa NBI mula sa kustodiya ng PNP AIDG na siyang nangangalaga dito mula pa nang maiuwi ito mula sa Abu Dhabi kung saan ito nagtago. Naharap sa kasong illegal possession of firearms at droga si Kerwin na anak ng napatay na si Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa Sr. Ilang beses na rin na itong humarap sa pagdinig ng Senado kung saan sinabi nito na nagbibigay siya ng payola sa ilang tauhan ng pamahalaan bilang proteksyon, kabilang na ang dating DOJ Secretary at ngayon Senador Laila de Lima. Ang paglipat ng kustodiya ni Espinosa ay bilang pagsunod na rin dyan sa utos ng Branch 14 Baybaya, Leyte Regional Trial Court noong December 6 bilang sagot sa kanyang hiling. Ang paglilipat kay Kerwin sa kustodiya ng NBI ay isang requirement para maiproseso ang kanyang hiling na mapasailalim sa Witness Protection Program ng pamahalaan. Yung munang update mula dito sa NBI dito sa Manila. Balik sa iyo, June. Maraming salamat, Reynante Ponte. Tuloy na sa Biyernes ang pagsasagawa ng summary hearing sa mga pulis na sangkot sa pagkakapaslang kay Albuera Mayor Rolando Espinosa Sr. Ayon kay Philippine National Police Internal Affairs Service Inspector General Alfegar Triambulo, may nakita silang probable cause laban sa grupo ni dating CIDG 8 Chief Superintendent Marvin Marcos, kaya isasalang ang mga ito sa summary hearing. Pinagsusumite na rin nila ng position papers ang mga nasabing pulis upang mapabilis ang proseso. Narito ang pahayag ni Inspector General Alfegar Triambulo. Argument nila kasi hindi na kami nagpapa-actual hearing kasi tatagal po yun, daming objection. Submit nyo lang ebidensya nyo, tapos yung argument nyo na ginagawa sa korte na i-argue nyo na siya ay walang kasalanan, sulat nyo na lang, tapos titingnan namin para madali ang proseso. Ang grupo ni Marcos ay nahaharap sa reklamong grave misconduct na maaari nilang ikatanggal sa pwesto. Isa ang tourism cooperation sa mga pinirmahang kasunduan ng Pilipinas at Cambodia sa state visit ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Cambodia. Narito ang hataw na balita ni Leslie Long Bowen. Na Memorandum of Agreement ang pinirmahan sa pagitan ng pamahalaan ng Pilipinas at Cambodia sa bilateral meeting ni Pangulong Rodrigo Duterte kay Cambodian Prime Minister Hun Sen. At isa na rito ang Implementation Program of Tourism Cooperation 2016 to 2020.
Layo nitong magdagdag ng direct flights partikular na mula sa Phnom Penh, Cambodia patungong Pilipinas upang dumami rin ang Cambodians na bumisita sa bansa. And because of this, if we have a direct flight, I'm sure the the arrivals of Cambodian people to the Philippines will increase, because right now what we have is only around 2,000 to 3,000 a year. Samantala, ipinakita ng Cambodian government sa pagbisita ni Pangulong Rodrigo Duterte sa kanilang bansa ang pagpapahalaga nito sa bilateral relation nito sa Pilipinas. Pinasalamatan naman ng Philippine delegation ang hakbang ng Cambodian government na gawing isang full state visit ang paanyaya kay Pangulong Duterte mula sa isang working visit. So we're very grateful for that. And we had requested only for us for a working visit in coming over to Cambodia, but the government had elevated it into a full state visit. So again, this is one of the significant features of the visit of the President here in Cambodia. Naging abala ang Pangulo sa maiksing pagbisita nito sa bansa. Sinalubong siya ng matataas na opisyal ng Cambodia sa pamamagitan ng isang grand arrival ceremony. Nagkaroon din si Pangulong Duterte ng bilateral meeting kay Cambodian King Norodom Sihamoni at dumalo sa isang wreath-laying ceremony sa Independence Monument maging sa King Father of Cambodia Monument. Pinakahuli naman sa kanyang schedule ang expanded bilateral meeting, signing of agreements at courtesy calls sa Cambodian Chamber of Commerce. Leslie Longbowen, UNTV News and Rescue, Philippines. Isa sa inaasahang tatalakay ni Pangulong Rodrigo Duterte sa bilateral talks ito kay Singaporean Prime Minister Lee Hsien Loong ang kapakanan ng mga Pilipinong naghahanap buhay sa Singapore. Narito ang hatol na balita ni Ross Salicos. 180,000 mga Pilipino ang nananatili at naghahanap buhay sa Singapore. 60% sa mga ito ay nagtatrabaho bilang executives, skilled workers at professionals, samantalang 40% naman ay household service workers. Ayon kay Philippine Ambassador to Singapore Antonio Morales, inaasahang isa sa tatalakayin ni Pangulong Duterte sa pakikipagpulong nito kay Singapore Prime Minister Lee Hsien Loong ang kapakanan ng mga overseas Filipino workers sa kanilang bansa. Expect that the issue of Filipinos working in Singapore will also be covered in their discussions. Samantala, ayon kay Ambassador Morales, bumaba na ang mga insidente ng pang-aabuso sa mga Filipino household service workers sa Singapore. Reported abuses are very minimal. In fact, that's not even reaching 1%. Or it's just a very... I would say that these are more exceptions, exceptional cases, and very, very few cases. Dagdag pa ni Ambassador Morales, dahil sa dami ng mga Pilipinong nasa Singapore, malaki rin anya ang naiaambag ng mga ito sa ekonomiya mismo ng bansa. Because our workers contribute to the development of this country, and our huge market is a big potential for Singaporean businessmen given the limited size of the Singaporean market and its orientation to go overseas to explore opportunities in other big markets. Sa state visit ni Pangulong Duterte sa Singapore, inaasahang mas mapapaigting din ang economic cooperation ng dalawang bansa. Ang Singapore ang pang-apat na pinakamalaking trading partner at isa sa mga bansang malaki rin ang investment sa Pilipinas. Rosa Licos, UNTV News and Rescue, Singapore. Ni Pangulong Rodrigo Duterte ang kulang upang maisabatas na ang panukalang pondo ng bansa sa susunod na taon. Ito ay matapos na ratipikahan ng Senado kahapon ang 3.35 trillion pesos 2017 national budget. 17 senador ang bumuo pabor sa pagraratipika. Tutol naman dito sila Senator Sherwin Gatchalian at Senator Panfilo Lacson dahil may natatago pa rin anilang pork barrel sa nasabing proposed budget. Dalawa ang hindi pumabor dito habang nag-abstain naman si Senator Tito Soto. Sisimulan ng ipatupad ngayong araw ng Interagency Council for Traffic o IACT ang striktong pagpapatupad ng nose-in, nose-out policy. Naritong hataw na balita ni Mirasol Abogadil. Simula
Hanggang ngayong araw ay hindi napapayagan ng Interagency Council for Traffic o IACT ang lahat ng mga provincial bus na dumaan sa bahagi ng EDSA southbound mula Timog Avenue hanggang P. Tuazon Boulevard simula alas 6 hanggang alas 10 ng umaga. Ito ay dahil epektibo na ang mahigpit na pagpapatupad ng nose-in, nose-out policy sa lahat ng provincial bus terminal. Sa ilalim ng nose-in, nose-out policy, ipinagbabawal ang pagmamaniobra ng mga bus sa mga pangunahing lansangan sa Metro Manila. Hindi nila pwedeng gawing part of their terminal ang kalye wherein ngayon nakikita mo either umaatras sila o maabante sa EDSA kung saan naman nagkukos ng sagabal sa trapiko. Nakapaloob din sa regulasyong ito ang pagbabawal sa mga pampubliko at pribadong sasakyan na magbaba at magsakay ng mga pasahero sa harap ng bus terminal. Ang lahat ng mga provincial bus ay makapagsasakay at baba lamang ng mga pasahero sa likurang labasan ng terminal. Kung pwede sa West Avenue pa lang, kumana na sila coming from the north. Kasing West Avenue, maganda sa West Avenue maluwag. So instead na sabay-sabay lahat sila either sa Quezon Boulevard or sa may Timog na doon pa lang sila liliko, it would be best na doon sa West Avenue na sila lumiko. Ang sino mang lalabag sa kautosang ito ay mahaharap sa obstruction at disregarding traffic signs na may multang 1,000 piso. Sa kasalukuyan ay mayroong 26 provincial bus company sa bahagi ng Cubao at 12 sa mga ito ang walang lagusan sa likod ng terminal. Epektibo ang mahigpit na pagpapatupad ng nose-in, nose-out policy ngayong araw hanggang sa December 31. Pagkatapos nito ay muling magsasagawa ng assessment upang makita ang epekto nito sa traffic. Samantala, pansamantalang sususpindihin ng MMDA ang number coding scheme simula December 22 alauna ng hapon hanggang December 23. Bilang paghahanda ito sa bulto ng mga magbabiyahe ngayong holiday season. Mirasol Abugadil, UNTV News and Rescue, Quezon City. Inihain na ni Senator Grace Poe sa plenaryo ng Senado ang panukalang pagbibigay ng emergency powers kay President Rodrigo Duterte. Narito ang hataw na balita ni Leslie Longbowen. Bago matapos ang sesyon ng Kongreso kahapon ay inihain na sa plenaryo ang panukalang pagbibigay ng emergency powers kay President Rodrigo Duterte bilang sagot sa lumalalang problema ng trapiko sa bansa, partikular sa highly urbanized cities ng Metro Manila. Sa sponsorship speech ni Senator Grace Poe, ang chairman ng Committee on Public Services, pinapanukalang bigyan ng otoridad si President Rodrigo Duterte sa pamamagitan ng kanyang traffic crisis manager na gumamit ng alternative procurement methods katulad ng selective bidding, direct contracting, negotiated procurement at iba pa. Ito ay upang mapabilis ang pagtatayo ng mga infrastruktura na kinakailangan ng transportation sector. Nirerekomenda rin ang implementasyon ng decongestion plan, kabilang ang pagbubukas ng private roads at ang pagkakaroon ng unified traffic code para sa lahat. Sinusulong din na linisin ang mga sidewalk, magsuspindi ng prangkisa ng ilang public utility vehicle at ang pagsasaayos ng Clark International Airport sa Pampanga. Para masiguro naman na hindi maaabuso ng executive branch ang emergency powers, magtatayo ng Freedom of Information Portal kung saan magiging bukas sa publiko ang mga detalye at status ng mga proyekto. So what does this bill prescribe, Mr. President? It sets a rules-based exercise of emergency powers. The Constitution does not permit the executive to write its own emergency power in a DIY fashion. It is in obedience to the Constitution that we have made the emergency powers time-bound, targeted, transparent, task-oriented, and technology-aided. Gagawa rin ng isang Joint Congressional Oversight Panel na kabibilangan ng miyembro mula sa Senado at Kamara na siyang titingin kung may pang-aabuso. The Senate needs to do its part to help address the traffic crisis, but we also expect the Executive Department to do theirs. If this bill passes into law, then the Executive Department will no longer have any excuse and should stop pointing fingers as to its inability to address the traffic crisis in our country. Inaasang sa Enero pa magsisimula ang floor debates kaugnay ng panukala. At kung maaaprubahan, posibleng isakatuparan ito hanggang sa pagtatapos ng 17th Congress o di kaya'y hanggang i-withdraw ito ng Kongreso. Leslie Longbowen, UNTV News and Rescue, Philippines.
Idineklara na ng Malacanang na special non-working days ang December 26, 2016 at January 2, 2017 sa bisa ng Proclamation No. 117. Ito ay upang bigyang oportunidad ang publiko na magkaroon ng mas mahabang holiday kapiling ang kani-kanilang pamilya lalo't kapwa natapat sa weekend ang December 25 at January 1. Ang proklamasyon ay pinirmahan ni Acting Executive Secretary Menardo Guevara na bahagi ng Caretaker Committee habang nasa labas ng bansa, si Pangulong Rodrigo Duterte. Muling naglabas ang Philippine National Police ng mga tips upang makaiwas ang publiko sa mga kaso ng petty crimes na karaniwan ng tumataas ngayong holiday season. Narito ang hatol na balita ni Leia Ilagan. Muling pinaalalahanan ng Police Community Relations Group ang publiko na mag-ingat sa mga kawatan na maaaring sumalakay ngayong holiday season, lalo na sa mga matataong lugar. Ayon kay PCRG Director Police Senior Superintendent Gilbert Cruz, kung abala ang publiko sa pamimili, ay abala din ang mga masasamang loob tulad ng mandurukot, snatcher at mga miyembro ng salisi at laslas gang sa pagsasagawa ng kanilang masasamang intensyon sa iba't ibang estilo. Kaya payo ng opisyal sa publiko, iwasan na ang pagsusuot ng mga mamahaling alahas, pagdadala ng maraming pera kung pupunta sa mga matataong lugar, gaya ng Tiangge at night market upang hindi mabiktima ng mga magnanakaw. Yung keyword na nararamdaman mo lagi yung bag mo dapat nandun eh. Kung nasa likod sa backpack mo, ilagay mo sa harap mo. Kung naka-belt bag ka, ilagay mo sa harap yung belt bag mo. Tapos kung meron kang jacket, sa loob ng jacket mo ilagay yung wallet mo, hindi dun sa likod. Dahil sa siksikan kasi, kala mo nagsisiksikan lang, yung pala binubutas na yung back pocket mo. So dapat maingat sila. Payo rin ng pulisya sa mga mamimili na mag-ingat sa modus operandi ng mga manlulokong tindera upang wag madaya sa kalidad at timbang ng binibiling produkto. Kung balak namang magbakasyon o umalis ng bahay, siguruhing nakasara ng maayos ang mga pinto at bintana ng bahay upang wag mabiktima ng akyat bahay gang. Tanggalin rin sa saksakan ng appliances upang hindi masunugan, subalit iwanang bukas ang ilaw upang hindi mahalata na walang tao sa loob ng bahay. Kung aalis sila ng bahay, huwag nilang patayin yung ilaw, lalo kung gabi. Kasi palalabasin mo na may tao pa rin yung bahay mo. Diba? Tapos yung lock, kailangan ilock mo yung pinto mo, and then nailock mo na yung pinto mo, naibilin mo pa sa kapitbahay mo or dun sa kamag-anak mo. Tiniyak naman ni Colonel Cruz na 24/7 na nakabantay ang mga tauhan ng PNP sa mga mall, terminal, pamilihan at places of worship simula sa Biyernes bilang bahagi ng pinaiiral na full alert status. Leia Ilagan, UNTV News and Rescue, Camp Crame. Samantala, nasa 18 dayuhan pa ang nananatiling bihag ng bandidong grupong Abu Sayyaf. Tiniyak naman ng Armed Forces of the Philippines na ginagawa nito ang lahat ng paraan upang ligtas na mapalaya ang mga bihag kahit na walang matinding pressure mula sa mga foreign diplomats. Narito ang hatol na balita ni Dante Amento. Binigyang diin ng Armed Forces of the Philippines na ginagawa nila ang lahat upang makalaya ang mga kasalukuyan pang bihag ng grupong Abu Sayyaf. Pinag-aaralan din nilang mabuti ang bawat operasyon upang hindi madamay ang mga ito kapag nagkaroon ng bakbakan ang mga militar at ang bandidong grupo. Sinabi naman ni AFP Western Mindanao Command spokesperson Major Philemon Tan Jr. na bagamat matagal ng kidnap victims ang marami sa mga dayuhang bihag, hindi naman sila nakatatanggap ng matinding pressure lalo na sa mga foreign diplomats. Anya, sapat ang ginagawa ng AFP Western Mindanao Command upang patunayang hindi sila nagpapabaya. Nagpadala na ng maraming tropa ng militar sa Basilan at Sulu para sa patuloy na pagtugis sa mga bandido. Yung diplomats natin, lalo na yung mga ibang bansa, halos hindi na sila makapag-pressure sa atin kasi hindi na nila tayo kailangan i-pressure dahil nakikita naman nila yung trabaho natin. Meaning, alam nila kung gaano kahirap yung ginagawa ng tropa and alam nila na hindi tayo nagre-relax sa pag-ooperate. Sa ngayon, aabot pa sa 18 ang hawak na dayuhang bihag ng Abu Sayyaf Group. Kabilang narito ang 6 na Vietnamese, 5 Malaysian, 4 na Indonesian, 1 Dutch, 1 Korean at 1 German.
Kamakailan ay mayroon ng mga dayuhang bihag ang pinalaya ng ASG dahil sa matinding pressure sa mga kalaban. Samantala, pinabulaan na naman ng AFP Westmencom ang napabalitang may Indonesian forces na tumulong sa kanila sa pinakahuling engkwentro sa Sulu. Gayunpaman, sinabi ng AFP na bukas silang tanggapin ang alinmang foreign forces na tutulong sa kanila sa pagtugis sa bandidong grupo kung ipahihintulot ng Pangulo. Kailangan natin munang i-assess, malaman kung paano type of operations yung gagawin, di ba? Unang-una, sa terrain pa lang, mahirapan sila, hindi sila taga rito. So maraming considerations doon. Pero kung i-allow yan ang law natin at sinabi ng Pangulo, bakit hindi? Dante Amento, UNTV News and Rescue, Zamboanga City. Para naman sa mga balita sa labas ng bansa, narito ang ating kasamang si Rina Villamor Camera. Hey Reens, good morning. Hi Angela, good morning. Here are the latest news from different parts of the world. U.S. President-elect Donald Trump formally names former Texas Governor Rick Perry to lead the U.S. Department of Energy. If the nomination is confirmed by the U.S. Senate, the move would put Perry in charge of a federal department that he had proposed eliminating during his bid for the 2012 Republican presidential nomination. In a statement, the president-elect cites Perry's tenure leading Texas, a leading oil-producing state, from 2000 until 2015. Perry, who ran unsuccessfully for the presidency in 2012 and 2016, has welcomed the planned nomination to serve under Trump, who takes office on January 20. A court in eastern China sentences former Communist Party chief of Nanjing, Yang YZ, to 12 years in jail for corruption. The court in Ningbo says the former chief accepted bribes either directly or through his wife for $2.38 million between 2005 and 2014. Yang has admitted his crimes, expressed repentance, and cooperated in returning the dirty money, meaning he got a lighter sentence. Chinese President Xi Jinping is leading an aggressive campaign against official corruption that is tearing down the once untouchable Communist Party, military, and business leaders. Meanwhile, Australian surfing champion Mick Fanning found himself catching waves under a magical northern light sky in Norway. Fanning took the trip together with photographers Anderson Grimseth and Emil Kossoli, who managed to capture the rare experience on camera. The results of this adventure can be seen in a video released by Red Bull Media House in December, showing the 35-year-old athlete riding waves under the vivid Aurora Borealis lights. Here's a statement of surfer Mick Fanning. I think it was one of the prettiest surfs I ever had in my life. It was crazy. It started off with snow, and then it was like a 3-hour sunset. It's incredible, so beautiful. It's like a water painting the whole time. In addition to that, Angela, the best places to catch the Aurora Borealis are in the parts of Norway, Finland, Sweden, Alaska, and at times the northwestern part of Canada. And those are the latest news from around the world at this hour. Back to you, Angel. As I was saying to June, that's one of my bucket lists, to see the Aurora Borealis. Me too. Thank you, Rina. Para sa mga karagdagang balita, bumisita lamang sa aming website na untvweb.com. At abangan sa ikatlong paghataw ng mga balita. Pangulong Rodrigo Duterte nakatakdang makipagpulong kina Singaporean President Tony Tan at Prime Minister Lee Hsien Loong ngayong araw. Arms grant ng China sa Pilipinas, bahagi ng pagpapalakas ng bilateral ties ayon sa Chinese Foreign Ministry. Powerhouse BOC Transformers susubukang makuha ang ikapitong sunod na panalo laban sa MMDA Black Wolves ngayong linggo sa second round eliminations ng UNTV Cup Season 5. At mahigit 700 residente sa isang resettlement area sa San Pedro, Laguna natulungan sa libreng medical mission ng UNTV at members Church of God International. At yan po ay ikalawang paghataw ng mga balita sa umagang ito ng Huwebes, 15 ng Disyembre 2016. Magbabalik po ang Good Morning Kuya.
sina Kuya June at Monica para sa ikatlong paghataw ng mga balita sa Good Morning Kuya. Maraming salamat, Attorney G. Magandang umaga. Araw po ng Webes, December 15, 2016. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radio La Verdad 1350. Ang UNTV Radio. Live po tayo ngayon sa ating pong Facebook account at sa untvweb.com via live streaming, pati na po sa ating UNTV mobile application. Narito na po ang mga humahataw na balita. Pangulong Rodrigo Duterte nakatakdang makipagpulong kina Singaporean President Tony Tan at Prime Minister Lee Hsien Loong ngayong araw. Arms grant ng China sa Pilipinas, bahagi ng pagpapalakas ng bilateral ties ayon sa Chinese Foreign Ministry. Powerhouse BOC Transformers susubukang makuha ang ika-7 sunod na panalo laban sa MMDA Black Wolves ngayong linggo sa second round eliminations ng UNTV Cup Season 5. At mahigit 900 residente sa isang resettlement area sa Laguna natulungan sa libreng medical mission ng UNTV at Members Church of God International. Dumating na sa Singapore si Pangulong Rodrigo Duterte para sa kanyang 2 araw na state visit. Mula sa Singapore, may hatol na balita si Rosalie Cos, live. Good morning, Rosalie. Good morning Kuya, magandang umaga. June, alas 12:21 kaninang madaling araw nang dumating si Pangulong Rodrigo Duterte sa Changi Airport. Mula sa kanyang tight schedule sa Cambodia, dumiretso ito dito sa Singapore para naman sa kanyang 2 araw na state visit. Mamayang hapon, isang welcome ceremony ang inihanda ng Singaporean government para kay Pangulong Duterte. Nakatakda rin ang pakikipagpulong nito kina President Tony Tan Keng Yam at Prime Minister Lee Hsien Loong. Isang state banquet din ang inihanda ni President Tan para kay Pangulong Duterte. June, ayon sa Embahada ng Pilipinas dito sa Singapore, walang kasunduan na nakatakdang pirmahan sa pagitan ng pamahalaan ng Pilipinas at Singapore. Ngunit inaasahan ng epektibong talakayan sa pagitan ng 2 bansa patungkol sa pagpapatatag ng regional organization na ASEAN. Dahil ang Singapore at ang Pilipinas ay magkasunod na magiging chairman ng regional organization na ASEAN. Yan muna ang latest mula rito sa Singapore. Balik sa inyo dyan, June. Maraming salamat, Rosalie Cos. Sa detalye ng mga balita, naglabas na ng pahayagan China kaugnay ng firearms grant nito sa Pilipinas na inihayag ni Pangulong Rodrigo Duterte noong linggo. Samantala, sinabi rin ng China na suportado nito ang anti-drug war ng Duterte administration. Narito ang hataw na balita ni Mirasol Abogadil. Bahagi ng pagpapalakas ng bilateral relations sa pagitan ng China at Pilipinas ang hakbang ng China na magbigay ng firearms grants sa Philippine government. Ito ang inihayag ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Geng Shuang sa isang regular news briefing ng Kagawaran. 随着中非关系的改善，中方愿同非方恢复并加强在各个领域的交流与合作。我想，两国军事的交流与合作是两国双边关系的非常重要的组成部分。 Matatanda ang inihayag noong linggo ni Pangulong Rodrigo Duterte sa talumpati nito sa Tarlac na magbibigay ng 25-year to pay arms grant ang China upang mapalakas ang defense system ng Pilipinas. Walang detalyeng ibinigay ang Pangulo kung anong uri ng mga baril, gaano karami at magkano ang kabuoang halaga ang nakapaloob sa naturang firearms deal, ngunit sinabing handa na itong tanggapin ang offer ng China. Magkadakahiyaan na nandiyan na yung armas, gusto nila ibigay. So it's really very easy for us. It mean na pareho ang hindi na tayo kailangan maghingi pa sa iba because they're willing to give it hindi naman free, but it's a grant actually. If it's a grant payable in 25 years, that is really practically giving. Matatanda ang una ng sinabi ni Pangulong Duterte na handa ang China magbenta ng armas sa Pilipinas. Ito ay matapos lumabas ang issue kaugnay ng umano'y planong pagharang ng isang US Senator sa pagbebenta ng Estados Unidos ng assault rifle sa Pilipinas kaugnay ng pagtaas ng kaso ng extrajudicial killing sa bansa at anti-drug war ng pamahalaan.
Samantala, sinabi rin ng China na suportado nito ang kampanya ng Philippine government kontra illegal drug operation sa bansa. 中方支持杜特尔特总统依法在国内采取的打击毒品犯罪的行动。 Una nang umani ang pamahalaan at si Pangulong Duterte ng pagpuna at pagbatikos mula sa iba't ibang international human rights group at maging sa Estados Unidos at United Nations kaugnay ng anti-drug war nito. Mirasol Abogadil, UNTV News and Rescue, Philippines. Samantala, alamin po natin kay Ray Pelayo ang magiging lagay ng panahon sa buong maghapon. Maya pabak, Ray. Maya pabak, June. Maya pabak, Kuya Daniel, sa ating mga kasambahay. Ray, magbabakasyon na yung mga estudyante. Kadalasan yan, umuwi ng mga probinsya. Meron na bang mga advisory ang Pag-asa sa mga malalaking pag-alon? Tulad niya, punta ng mga Bisaya, Mindanao, tapos dito sa may bandang Batangas Port, Ray. Kung ngayon titingnan natin, meron tayong pag-ira nitong amihan. Kaya yung gale warning ng Pag-asa ay nakataas dyan sa may northern at western seaboard ng northern Luzon. Delikado na pumalaot yung mga sakyang pangisda at maliit na sakyang pandagat sa air na yan dahil sa taas ng mga pag-alon, June. Pero dito sa may mga bandang eastern seaboard, walang masyado dito. Medyo mahina itong mga pag-alon sa lugar na ito. Ang concentration ng amihan ngayon dito lang sa may area ng Batanes at yung western part ng northern section ng Luzon. Doon, June, dito matataas. Maaaring umabot sa 4.5 meters ang taas ng mga pag-alon na yan sa Pag-asa, June. Pwede namang magbakasyon sa Baguio, Ray? Pwede, June, dahil mas malamig yung temperature natin. Bumababa ng 15 degrees Celsius. Nung last week, meron tayong naitala na 14 degrees Celsius sa lugar na yan, sa area ng Baguio. At lalo na ngayon, meron tayong mga weather system na nagpapalamig sa ating temperatura kagaya ng low pressure area na sa may area ng Corona, Palawan, June, sa may northern part. Diyan tayo makaka-experience ng mga maulap na pawaring kasama nitong western section ng Visayas, June. Yung mga pupuntahan ng mga Miss You, may mga pag-ulan ba doon, Ray? Well, kung titingnan natin yung satellite imagery ng Pag-asa, yung concentration ng mga pag-uulap ngayon, dyan halos buong bansa, pero mas malamang dito sa may southern Luzon at dito sa may area ng Visayas and then yung some part nga ng Palawan dahil sa LPA. At dito sa may kalurang bahagi ng Mindanao, merong LPA dito. So, ina-expect natin na ito yung magdudulot ng makulimlim na lagay ng panahon sa may area ng Caraga Region, Jude. Okay, Ray, ibigay mo na ang magiging lagay ng panahon sa maghapon. Narito po ang magilagay ng panahon sa mga susunod na oras dahil po sa epekto nitong LPA at amihan sa forecast po ng Pag-asa yung area po ng Ilocos Region kasi gayon din po yung area ng Cordillera, Cagayan Valley. Makakaranas po ng mahinang mga pag-ulan pero sa Metro Manila at nalabing bahagi ng Luzon ay hanggang sa katamtamang mga pag-ulan na maaari na pumaranasan. Sa Visayas Garden sa Quezon City, maaari pong umabot sa 30 degrees Celsius ang maximum temperature ngayong araw, 31 sa area po ng Puerto Princesa, 29 sa may area po ng Tuguegarao at Baguio po 16 to 24 degrees Celsius. Makulimlim po ang lagay ng panahon sa may eastern at western Visayas kung saan makararanas naman po ng mahina hanggang sa katamtamang mga pagulan. Yung pong Cebu at buong Central Visayas makakaranas din po ng isolated rain showers and thunderstorms. Temperatura sa Visayas maaari pong maabot hanggang 31 degrees Celsius. Ang area naman po ng Caraga Region, Soxargen and Davao Region ay makakaranas po dyan ng makulimlim na lagay ng panahon at light to moderate rains. At ayon din po sa Pag-asa, meron ding mga pagulan pagkulog sa labing bahagi ng Mindanao. Sa Cagayan de Oro City, 31. Ganyan din sa Zamboanga City, maaari pong maabot na temperatura ngayong araw. Sa Metro Davao hanggang 33 degrees Celsius. Alamin po natin lagay ng panahon sa mga karatig bansa ng Pilipinas. Diyan po sa may area ng Seoul, South Korea ay maaari pong bumaba sa negative 8 degrees Celsius ang temperatura, may mahinang mga pagulan. At sa may area naman po ng Tokyo, Japan hanggang as low as 3 degrees Celsius with light rains. Taipei, Taiwan ay maaari din pong maabot ang 16 degrees Celsius. Sa Beijing, China, negative 6. Samantalang sa Hong Kong hanggang 20 degrees Celsius with light rain. Sa Bangkok, Thailand naman ay maganda pong lagay ng panahon hanggang 32 degrees Celsius. Sa may area naman ng Vietnam, 19 to 27 with light rain. Samantalang sa area po ng Kuala Lumpur, Malaysia hanggang 33 at 34 naman sa may area po ng Singapore. May mga pagulan, pagkidlat at pagkulog. At sa Jakarta, Indonesia hanggang 31 degrees Celsius. Samantala ang ating pong sunrise, 6:13 a.m. atin naman pong sunset, 5:29 p.m. Yan ang ating ulat panahon. Umulan naman po umaraw. Huwag natin kalilimutang pasalamatan ang Diyos na lumalang. Balik po sa inyo dyan. Dakala salamat, Ray Pelayo.
Ipinatutupad na simula ngayong araw ang striktong implementasyon ng nose-in, nose-out policy sa lahat ng mga bus terminal sa kahabaan ng EDSA. Mula sa EDSA Cubao, alamin natin ang detalye kay Joan Nano, live. Yes, John. Good morning sa iyo, Monica. Good morning sa lahat ng ating mga kasambahay. Epektibo na nga mula ngayong araw itong mahigpit na implementasyon ng nose-in, nose-out policy sa lahat ng mga provincial bus terminal dito sa kahabaan ng EDSA. At iiral nga ito, Monica, simula ngayong alas 6 hanggang mamayang alas 10 ng umaga. Sa ngayon ay nais lamang nating ipakita sa lahat ng ating mga kasambahay na nakadeploy na dito sa may EDSA Cubao yung mga traffic law enforcer ng MMDA na siyang magbabantay dito sa mga provincial bus terminal at titignan nga nila kung susunod nga ba o lalabag itong ating mga motorista. Sa ilalim ng nose-in, nose-out policy, ipinagbabawal, Monica, ang pagmamaniobra ng mga bus sa mga pangunahing lansangan sa Metro Manila, partikular na nga dito sa kahabaan ng EDSA. Nakapaloob rin sa regulasyong ito ang pagbabawal sa mga pampubliko at pribadong sasakyan na magbaba at magsakay ng mga pasahero sa harapan ng bus terminal, gayon din ang pagsasakay ng kanilang mga bagahe. Ang lahat ng mga provincial bus ay kinakailangang magsakay at magbaba lamang ng kanilang mga pasahero sa likurang labasan ng kanilang mga terminal. At dahil nga sa implementasyon nitong nose-in, nose-out policy, ang lahat ng mga provincial bus at mga sasakyan na maghahatid at magpipick up ng kanilang mga pasahero ay kinakailangan na pong kumanan dyan po sa may bahagi ng West Avenue or dito po sa may Timog Avenue hanggang sa matumbok po nila itong Denver Street. Ito pong Denver Street ay ito po yung kalye dito po sa may likurang bahagi nitong mga provincial bus terminal along po dito sa may southbound ng Cubao. Ang sino mang lalabag sa kautosang ito ay mahaharap sa obstruction at disregarding traffic sign na may multang nagkakahalaga ng 500 pesos. Sa ngayon, Monica, ay mayroong 26 na provincial bus terminal dito pa lamang yan sa Cubao area kung saan 12 nga sa mga ito ang walang lagusan sa likuran ng terminal. At dahil nga hindi sila allowed na mag-load at mag-unload ng kanilang mga pasahero kung wala silang lagusan sa likuran ng kanilang mga terminal, pwede lamang silang magbaba ng kanilang mga pasahero sa iba pa nilang mga terminal within dito sa may EDSA na merong back exit or unless ay hihintayin nga nila na matapos yung 10 a.m. Sa ngayon, Monica, ay meron na silang 2 provincial bus na natikitan kanina kung saan siningil nga nila yan o pinagmulta nga nila ng 500 pesos. At ngayon, Monica, silipin naman natin ang sitwasyon ng traffic dito sa may area po ng Cubao para sa ating mga kababayan na babiyahe na po sa mga oras na ito. So makikita po ninyo talagang sa pagkakataong ito ay talagang mabigat na po ang sitwasyon ng traffic para po doon sa ating mga kababayan na biyahe po patungo sa may area ng Santolan. Almost bumper to bumper na po ang sitwasyon ng ating mga motorista dito po sa may area ng Cubao kung sila po ay patungo dyan sa may Santolan at hanggang sa may Ortigas po ay heavy traffic na rin po ang sitwasyon. Samantala, silipin naman natin ang sitwasyon ng trapiko sa ilan pa pong mga lansangan sa Metro Manila. Dito po sa may Recto Avenue, sa mga kababayan po natin na patungo po sa may area ng Divisoria, wala pa pong masyadong magiging problema sa mga oras na ito dahil maluwag at tuloy-tuloy pa po ang daloy ng mga sasakyan. Gayun din po, light traffic situation ang mararanasan ng ating mga motorista, partikular na po sa mga babiyahe naman patungo po ng area ng Legarda. Samantala sa may EDSA Guadalupe naman po, sa ating mga motorista na manggagaling po ng Guadalupe patungo po ng Shaw Boulevard, sa mga oras na ito ay mabigat na po ang sitwasyon ng trapiko. Gayun din po, mabagal na rin ang galaw ng mga sasakyan sa mga dumaraan po sa kabilang bahagi ng kalsada para naman po sa mga manggagaling po ng Orense patungo po ng Ayala, Makati. Monica, muli nga natin ipinapaalala sa lahat ng ating mga kasambahay na dahil ngayon ay araw ng Huwebes, bawal po sa ating mga lansangan ang mga sasakyang may plakang nagtatapos sa 7 at 8 simula ngayong alas 7 ng umaga hanggang mamaya pong alas 8 ng gabi dahil po sa umiiral na number coding scheme. At yan muna, latest live mula pa rin dito sa May Cubao. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Joan Nano, live na nag-uulat mula sa Quezon City. Alamin naman natin ang mga balita sa labas ng Metro Manila mula sa Davao City. Ihatid sa atin ni Victor Cosare ang mga balitang Prom D.
Maayong buntag, Victor. Maayong buntag June, maayong buntag kang Kuya Daniel. Aniya ang detalye sa atong mga balitang promdi. Patay sa gihimong buy-bust operation sa mga otoridad si Ramiro de la Cruz nga usa sa mga anaa sa drug watch list sa PNP. Napreso na kaniadto sa bilibid si de la Cruz tungod sa illegal nga droga. Nakuha gikan sa suspect ang usa ka caliber 38 nga pusil, duha ka sachet sa gituohang shabu, mark money nga nagkantidad og 400 pesos ug ang gituohang listahan sa iyang mga customer sa illegal nga droga. Aniya ang tipik sa pahayag ni Police Chief Inspector Restituto Granil, ang officer in charge sa Hagonoy PNP. Bunot ng baril at namutok. Subalit dahil sa biglaang aksyon din at alerto nating mga kasamahan ay nakipagpalitan ito ng putok hanggang sa tinamaan itong isang suspect at napatay. Subalit yung kanyang kasamahan ng suspect ay mabilis na nakatakas sa ng kanilang gamit na motor. Patay usab ang usa pa ka drug pusher sa barangay Poblasyon, Pandibulacan human makikingkwentro sa mga pulis gamit ang usa ka improvised handgun. Giila ang napatay nga si Jordan Nolasco, 30 anyos ug kanhinang misurrender sa Oplan Tokhang sa PNP. Samtang patay ang usa ka drug user sa Plaridel nga giilang si alias Mike human gipusil sa suspect nga nagdali-dali pag-ikyas gamit ang usa ka motorsiklo. Sa Cavite, gidaig ni Vice President Leni Robredo ang pagkaabtik sa mga kabatanunan sa pagpadayag sa ilang mga huna-huna alang sa katilingban. Aniya ang report ni Randy Forastero. Dinaluhan na nasa 500 kabataan mula sa iba't ibang lugar sa General Trias, Cavite ang ikalimang Youth Leaders Summit na ginanap sa Lyceum of the Philippines University Cavite Campus. Kasama rin sa pagtitipon ng alkalde, vice-alkalde at iba pang opisyal ng lokal ng pamahalaan. Si Vice President Leni Robredo naman ang naging pangunahing tagapagsalita sa isinagawang Youth Summit. Natutuwa akong malaman na napakarami nating mga youth leaders ang handang mag-alay ng kanilang pawis at talino, panahon, dedikasyon, makapagsilbi lamang sa mga susunod na henerasyon. Ayon sa pangalawang Pangulo, malaki ang tulong sa bayan ng pagiging aktibo ng mga kabataan ngayon sa pagpapakita ng kanilang saloobin at opinyon. Napapansin niyo ba na sa kabataan humuhugot ng tapang ang ating bayan ngayon? Sa isang panahon po na tila walang imik yung maraming mga matatanda gaya po namin, ang mga malalakas yung loob, yung mga kabataan. Hindi po matatawaran ang alab ng inyong damdamin. Ang masidhing pagnanais ng kabataang Pilipino na baguhin ang mundo at magsilbing liwanag sa dilim. Samantala, pinaaalalahanan naman ni Vice President Robredo ang mga batang leader sa General Trias, Cavite na magpatuloy sa pagsusulong ng katarungan at pagkapantay-pantay. Marami ang umaasa na ang kabataan sa bagong henerasyon ang magtutuloy ng magagandang pagbabago sa bansa. Randy Forastero, UNTV News and Rescue, Cavite. O gana ang kinatibuk-an sa atong mga balitang promdi karong buntag. Gikan diriya sa Dakbayan sa Davao, balik diya sa Kauluhan, June. Yes, Victor, mukhang malungkot ka yata ngayong umaga, Victor. Ha? Malungkot ka yata. Hindi ba naprobahan ng leave mo? Ha? Mukhang hindi. Ang medyo ngingiti-ngiti ka naman para, mayawa naman, malay mo maaprobahan, di ba? Basta maayos lang ang pag-alis mo dyan, di ba? Nandyan pa eh. Yung baba. O sige. Bahala na si Kong Erin sa'yo, ha? Maraming salamat. Nagkasalamat. Victor Cosare. At para naman sa mga balita sa ibayong dagat, kasama natin si Angela Lagunzan. Hi, Angel. Hi, Monica, and thank you. And for news abroad,
U.S. military officials walked through logistical plans for the presidential inauguration on January 20, 2017. Members of the Joint Task Force for the National Capital Region displayed a large map with scale models of key points of interest for the inauguration of President-elect Donald Trump as the 45th Commander-in-Chief. Mock-ups of the U.S. Capitol, the White House, Washington, Monument Lincoln Memorial, and the Trump Hotel were on display. The officials are responsible for the logistical support for National Guard support services during the inauguration. The U.S. military has been a part of presidential inaugural ceremonies since 1789. Mexico's Colima volcano continued with intense activity, spewing columns of gas and ash as well as incandescent material during 5 explosions between dusk on Tuesday and early on Wednesday. 5 overnight explosions were recorded with ash reaching between 1,000 to 2,000 meters, which headed towards the west and southwest, with ash falling in nearby communities, with most falling in Comala and the city of Colima itself. The volcano is located in western Mexico between the states of Colima and Jalisco and is one of the country's most active. The 3,800-meter volcano has increased in activity since October. In other news, 2 more Brazilian survivors of the Colombian plane crash that killed 71 last month have returned home to Chapeco. The November 28 crash in Medellin wiped out most of Brazil's Chapecoense team heading to Colombia to play in the finals of the Copa Sudamericana. But 6 people survived, including 3 players, 1 journalist, and 2 Bolivian crew members. Family and supporters were on hand in the southern city of Chapeco to welcome back journalist Rafa Yuenzu and defender Alan Rochelle. 1 day earlier, reserve goalkeeper Jackson Follman returned and was hospitalized in Sao Paulo. Another survivor, Chapecoense defender Neto, remains in Colombia, where he recently woke up from a coma. And those are the news abroad. Back to you, Monica. Thank you, Angela. Kumustahin po muna natin si Melvin Arbo na kasama po ang ating mga public service on the road sa pamamagitan po ng ating libreng sakay sa bus. Melvin, good morning! Good morning, June! Good morning sa ating Kuya Daniel at sa lahat ng ating mga kasangbahay all over the world. June, tayo ngayon ay nandito, nakakalagpas lang namin ng LRT Buendia na kung saan tayo ay jam-pack pa rin ng mga pasaherong na isakay po natin, kakasakay lang dito sa may bus stop ng LRT Buendia. At update lang natin, June, ang bilang na ating napaglilingkuran na ngayong umaga ay meron na po tayong 187 na mga pasahero. At yan po ay inaasahan nating madadagdagan pa dahil nandito pa lamang tayo sa may Buendia Avenue at wala pa tayo dyan sa may bandang Ayala na kung saan meron pa tayong mga inaasahang mga maisasakay, maililibre sa kanilang mga pagbiyahe sa umaga pong ito. Kalinsabay, nung paghatid naman natin na mga pasahero sakay natin ngayon, dyan naman sa kanilang babaan sa may Ayala Avenue. Karamihan sa kanila ay mga nagtatrabaho po dyan sa business center sa Ayala Avenue. Kanina, nakababa na rin dyan yung mga estudyanteng na isakay natin kanina, yung mga taga-Arellano University na mga estudyante na lagi na nag-aabang sa atin dahil ayon sa kanila, yung kanilang natitipid na pamasahe ay naidadagdag nila sa kanilang allowance pang araw-araw. Kaya na dyan, nakapag-serve din tayo ng libreng kape, libreng pandesal sa ating mga pasahero na naisakay po kanina. At siyempre, nandyan pa rin yung ating libreng wifi para ma-enjoy ng ating mga pasaherong sumasakay sa libreng sakay bus ang pag-browse sa kanilang mga paborito mga social media sites at paborito mga pwede lang puntahan sa internet habang sila ay natatraffic, habang sila ay nakasakay dito sa ating libreng sakay bus. At syempre nandiyan pa rin yung ating free Bible na iniaalok sa ating mga pasahero. At syempre yan ay hatid sa ating June ng programang Good Morning Kuya, hosted by Kuya Daniel Rason ng UNTV Channel 37 at ng programang Ang Dating Daan ni Brother Eli Soriano sa kanilang advocacy na ang paggawa ng mabuti ay hindi magbubunga ng masama. Yan muna ang aking update, June. Balik sa inyo dyan sa studio.
Talaga naman Melvin, nakita namin marami kang suki talaga dyan, ha? Talagang inaabangan lagi yung libre sakay, pati mga kapit tinapay mo dyan, ha? Tagal si Melvin. Maraming salamat, Melvin Arbo. Mahigit 700 residente naman sa isang resettlement area sa San Pedro, Laguna ang napaglingkuran sa libreng medical mission ng UNTV at Members Church of God International. Narito ang hataw na balita ni Sherwin Culubo. Kabilang ang resettlement area sa Barangay United Bayanihan sa San Pedro, Laguna sa mga lugar sa lalawigan na maraming nakatirang mahihirap. Ang mga kababayan natin dito ay mga dating informal settlers sa Metro Manila. Kaya naman dahil sa kakapusan sa buhay, mas inuuna pa nila ang kanilang kakainin sa araw-araw sa halip na magpatingin sa doktor kapag sila ay nagkakasakit. Tulad ni Aling Catherine Tapion na madalas na nilalagnat dahil sa kanyang ulcer, bukod pa ang kanyang mga anak na mahigit 1 linggo na ring may sipon at ubo. Kaya naman nang malaman niyang mayroong medical mission ng UNTB, katuwang ang Members Church of God International, sinamantala niya ang pagkakataon upang makapagpa-check up. Mura po kasi ako lagi, tapos nilalagnat sa gabi. Sa kanila po, matagal na po siya may ubod sipon. Ito 1 linggo may ubo. Tapos sa akin mga 2 weeks na po. Salamat po kasi nagkaroon ng medical mission dito. Kasi ako wala po kong oras magpa-check up. Malaking bagay din po kasi bihira po magkaroon yan dito. Si Lola Josepina naman na 80 anyos na ay napagkalooban ng libreng gamot para sa kanyang rayuma at alta presyon. Medical mission na inyong ibinigay sa amin ay napakalaking tulong at ginhawa. Marami pong salamat. Masayang masaya. Thank you very much. Naiiyak ako sa tuwa. Kabilang sila sa mahigit 700 mga residente na natulungan sa isinagawang medical mission ng UNTB at mga partner nito sa public service. Lubos namang nagpapasalamat ang mga guro at mga residente sa resettlement area sa isinagawang medical mission sa kanilang lugar. Masaya ang bawat isa, lalo na yung mga magulang na may maraming anak. Yung iba ring teachers na wala ring oras para makapagpa-check up kasi talagang sa dami ng trabaho. Malaking tulong talaga, natuwa sila na yung salamin maibibigay agad tapos mabubunutan kaagad ng ngipin. Sherwin Kulubong para sa Serbisyong Kasangbahay. Samantala, dumako naman tayo sa mga balitang sports. Kasama pa rin si Rina Villamor. Kamera. Hi, Rina. Hi, Mon. Ito trivia muna tayo, no? Dahil nga dun sa dalawang teams na maglalaro para sa ating UNTV Cup sa ating second game, ang BOC at MMDA. Pero alam nyo ba kung kailan nabuo itong BOC at MMDA sa bansang Pilipinas? Aba? Oo. Ito na naman, ha? Mas matanda pala itong BOC na ito kung kailan nabuo nga ito. Nung Feb 5, 1902. Kinuha natin ito under the American regime pa yan. Tapos ito ay dati under the Department of Finance. Noon dati hindi pa uso yung mga pagbibigay ng pera, no? So ang ginagamit pa nila dyan ay trade. At dito naman sa MMDA, nagsimula ito noong November 7, 1975. So yan yung dalawang ahensya na maglalaban. Rina, ito na naman ang trivia ko sa iyo. Ang tanong ko sa iyo, sino naman yung kauna-unahang chairman ng ano dyan? BOC. Ng MMDA. Ng MMDA na lang, sabihin mo na. Yung hindi pa MMDA dati. Ang agency executive dati, chief executive nila ay si Thomas Orbos. Ng ano? Ng MMDA, officer in charge. Ngayon ba yun? Ngayon yun. Ngayon yun. Uli ka namin. Uli ka. Dati pa. Di ba bago, dati diba? Thomas Tim Orbos. Diba natin MMA yata yun Metro Manila Authority. Naging MMDA. Pero bago pa yun, meron niyang yan ang assignment mo. Bukas. Hindi nagtatapos dito ang triviang yan. Sige. Nayari ka namin. Yes. Ito balitang NBA muna tayo. One-time NBA MVP Kevin Durant nag-donate ng $57,000 sa Positive Tomorrow. Isang eskwelahan para sa mga batang inabandona at walang tirahan sa Oklahoma. Mas malaki ito kumpara sa naitulong niya noong isang taon na nagkakahalaga naman ng $35,000. Ito ang pagbabalik tanaw ng basketball star sa syudad kung saan siya naglaro bago
bago ang kanyang paglipat sa Golden State Warriors kamakailan. Gagamitin ng Positive Tomorrow na isang non-profit organization ang nasabing donasyon sa pagbili ng lupa upang makapagpatayo ng sapat na silid-aralan para sa mga homeless children. Noong isang taon, ginamit nila ang donasyon ni Durant sa pagpapatayo ng kusina at feeding program para sa mga bata. Pipilitin ng powerhouse BOC Transformers na makuha ang ikapitong sunod na panalo sa laban sa MMDA Black Wolves ngayong linggo sa pagpatuloy ng second round eliminations ng UNTV Cup Season 5. Narito ang hataw na balita ni Bernard Daddies. Matapos limasin ang lahat ng kalaban sa first round eliminations, desidido ang BOC Transformers na mapanatili ang kanilang malinis na record at maitala ang ikapitong sunod na panalo sa pagpapatuloy ng second round eliminations ng UNTV Cup Season 5. Kaya naman sa nalalapit nilang sagupaan ng MMDA Black Wolves sa linggo sa Game 2 alas 3:30 ng hapon sa University of Makati Gymnasium, maghahanda ng gusto ang BOC. We will prepare hard, no? Kasi sayang tong record namin and it's carry over. Double job to. Hard work and kailangan namin ituloy itong laban ng Bureau of Customs para sa transformation. At dahil kilala sa run and gun game ang MMDA Black Wolves, todo ensayo na rin ng Transformers. Yung conditioning namin, no, yung stamina namin, and yung strength namin, kailangan mag-double effort kami kasi going to the second round, medyo tough na yung mga kalaban namin. And every team dito sa UNTV is very tough. Lahat sila naka-prepare, lahat magaling. So kailangan ready kami lagi every game. Aminado ang Black Wolves na mabigat na kalaban ng BOC, lalo na't pinangungunahan ito ng 4 na dating professional basketball players na sina Marlo Aquino, Kenneth Duremdes, Jerome Ejercito at Bernson Franco. Number 1 team sa bracket, sa kabilang bracket yan. Hopefully, kumonekta yung namin doon, yung defense namin. Yun ang hinahabol ko doon sa game na yun. Hawak ng MMDA ang 4-3 win-loss record, samantalang ang BOC naman na may 6 na panalo at wala pang talo ay hangad na mapanatili ang number 1 spot. Second round na tayo, so pasalamat kami, nakapasok kami doon. Mukhang hindi kami natalo doon sa first round. I also encourage the other government agencies to participate para mas masaya. 13 pa lang tayo, gawin natin 20 yan, mas maganda. Of course, sa mga supporters ng UNTV Cup, please continue to support it. This is a very nice public service. Ang makakakuha ng top spot na 1 and 2 sa pagtatapos ng second round eliminations ay otomatikong aabante sa semifinal round. Bernard Daddies para sa UNTV Cup Season 5. This coming December 18, makita-kita pa rin tayo sa University of Makati Gymnasium. Ang ating first game ay pangungunahan ng PNP Responders kontra sa BFP Firefighters. Second game ang BOC Transformers kontra naman sa MMDA Black Wolves. At third game, ang dating champion natin na Judiciary Magis kontra sa Malacanang Kamao. June at Monica, ang una pa lang na mahala dito sa ating MMDA ay si Governor Imelda Marcos. Tinalaga ito ni President Ferdinand Marcos noon dahil nga ang pagbuo ng MMDA noon ay under Presidential Decree 824 at naging Vice Governor nga niya ay si Ismael Matay. 1975 lang hawakan nito ni former First Lady Imelda Marcos at 1990 yung second na humawak dito ay si Jejomar Binay naman. Pangpito na itong si Thomas Orbos na hawak ngayon sa MMDA. June? Anong tawag dati? Di ba hindi pa naman MMDA? Anong tawag dati? Ha? Anong tawag dati? MMC. Yeah. MMC. Pero nakalimutan ko yung meaning MMC, alam ko. Ano nga? Ano yung MMC? Ano ibig sabihin? Cosmopolitan. Metro Manila Council. Metro Manila Commission. Metro Manila Commission. So MMC. Metropolitan Manila Commission. Meron pang coach, ha? Ay, may naririnig pa kami ditong... Galing Angel. Natandaan ko lang MMC. Siguro, alam ko na nagturo sa'yo niya rin. May coach din ako dito. Si Kong Erin. Si Angel. Okay. Nakikiti lang sa'yo si Kong Erin yan eh. Tsaka maraming salamat kay Dr. Google, no? Kay Mr. Google. Huling-huli ka namin rin na kanina. Oo eh. Sige. Thank you so much, Rina Villamor Camara.
Nakikilala na rin sa ibang panig ng mundo ang galing ng mga Pilipino sa pagluluto ng pagkain. Kaya naman isang Pinay chef sa Brazil ang ginawaran ng Embahada ng Pilipinas dahil sa kanyang galing sa pagluluto. Narito ang hataw na balita ni Joseph Fernandez. Binigyang pagkilala kamakailan ng Embahada ng Pilipinas sa Brazil ang isang Pinay chef dahil sa kanyang masasarap na potahe na tinatangkilik na rin ng mga Brazilero. Sa isinagawang Philippine Gastronomic Festival sa Sheraton Hotel sa Porto Alegre, inihain ni Chef Meli Maravilla ang kanyang mga Filipino-made dishes na talagang may pagmamalaki saan mang panig ng mundo. Kabilang sa kanyang mga inihanda ay ang beef kilawin, kaldereta, chop suey, ginataang tilapia, pininyahang manok at hindi pa huhuli ang pork adobo. Olá, sou o chefe Mauro, chefe aqui do Hotel Sheraton, Porto Alegre. Estamos aqui fazendo então o 5º Festival de Comida Filipina, né? O 5º ano que nós convidamos, né? O chefe lá das Filipinas. Aqui a nossa chefe, ela vem nos, vamos dizer, ensinar e trazer a gastronomia das Filipinas aqui para o Sheraton. Para mim e para os meus cozinheiros é uma maravilha, né? É só onde a gente aprende novos pratos, né? Onde a gente conhece novas culturas, né? E é muito bom, né? E os nossos clientes aqui no hotel também eles adoram muito. E esperamos que nesse festival também a gente consiga encher nosso restaurante, né? Trazendo a cultura filipina. Está sendo muito divulgada e os clientes perguntam bastante e é uma maravilha. Ayon kay Chef Meli, talagang passion niya ang pagluluto ng masasarap na putahe ng pagkain at natutunan niya ito sa kanyang mentor. Kasi lahat yan sigurado akong masarap dahil lahat yan natutunan ko paano lutuin kay Brad Eli. Kasi minsan naging personal cook niya ako sa mga Bible exposition niya. So pag may niluto ako noon na hindi masarap, sinasabihan niya ako paano maging masarap, tapos ano ang gagawin, ano ang ilalagay para sumarap. Si Chef Meli ay isa ring kilalang food blogger kung saan pinangaralan na ang kanyang website na Meli's Kitchen noong 2015 Philippine Bloggers Award dahil sa dami na ng views na nakukuha nito na umabot sa 31 million views. Ayon sa ating embahada, magandang pagkakataon rin ito na maipakita ang magandang relasyon ng Pilipinas at Brazil. So through food, we do not only promote closer social, cultural relations, but we also promote closeness, cooperation, so many cultures gathering just to taste the food. So in business, it's a very good start. As the Consul General has said, before business, we should start at the table. Kahit saan man makarating, laging may pagmamalaki ang kakayanan ng mga Pinoy, lalo na ang mga lutuing atin. Joseph Fernandez, UNTV News and Rescue, Porto Alegre, Brazil. Alam na Meli. Congratulations kay Chef Meli dahil meron siya natanggap na award daw. 31 million views? Wow. Meli's Kitchen. Hindi ko pa nakikita mga recipes ba? Marami doon, lahat. Kung paano ka magluluto, lahat marami. Maraming naka-ano doon, nakamasid, nakatag doon. Nakasubscribe. Yes, marami. Alam mo, may pagkakataon na pinuntahan pa siya sa Brazil ng isang American couple. Wow. Para lang sila matikman talaga yung luto niya. Wow. Pinuntahan talaga siya. Talagang mga die-hard fans. Yes. Ikaw ba, anong favorite Filipino food mo? Siyempre, adobo. Adobo. Ako mahilig ako sa gata so gusto ko Bicol Express. Gata Gata, oo. Gusto ko Bicol Express na medyo tuyo. Naku, sarap. Ayun, sige. Minsan, papatikin mo sa'yo yung luto ng kuya ko. Ganun ang specialty niya? Ayan, nataga niya yan sa bato, papatikman mo ako ni Kuya Jun, Kailangan kung anong taon, baka 2020. At para pa po sa
sa iba pang humahataw na balita, bumisita lamang sa aming website, ang untvweb.com. At yan po ang mga humahataw na balita ngayong araw po ng Webes, December 15, 2016. Sa ngalan po ni Kuya Daniel Razon. Ako po si Jus Ria. At ako si Monica Veralio. Susunod na po ang programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Razon.